Isa ito sa pinakanakakahating issue sa politika sa Israel. Pagbubukod sa sapilitang serbisyo militar para sa mga ultra-orthodox na relihiyosong lalaki, lalo na mayumukhang pahahabain pa ang tagal ng obligadong serbisyo militar para sa karamihan ng mga sundalo. Gumoto ngayon ang Parlyamento ng Israel para ipasa ang batas na nagbabawal sa pag-aresto at pag-usig sa mga ultra-orthodox na lalaking umiiwas sa serbisyo militar. Ang hakbang na ito ay nagbibigay ng immunidad laban sa pag-aresto 10,000 umiiwas sa draft hanggang katapusan ng Nobyembre. Sinususpinde rin nito ang mga kasalukuyang kasong kriminal laban sa mga nahaharap na sa mga parusa. Dahil dito, mataas ang tensyon sa loob ng parlamento. Para sa Dadag Balita, narito sa studio si Balig Sadik, ang correspondent natin. Isang bagong pagpapalawig ng serbisyo sa hukbong sandatahan sa isang banda at sa kabilang banda, isang exemption para sa 10,000 mga relihiyosong lalaki. Paano ito nakakatulong kay Benjamin Netanyahu bago ang eleksyon? Hindi ito nakakatulong sa politika, pero nakakatulong ito sa kanya para mapanatili ang blocking ito. Ang koalisyong ito, si Netanyahu, ang Likud, at ang mga partidong Haredi, pati na rin syempre ang mga ultra-religyoso o ibig ko sabihin ang mga partidong relihiyosong Zionista. Mostra Chambengvir, nasa parehong block rin. Sasabak sila sa eleksyon bilang isang grupo mahalaga para kay Netanyahu. Iniisip niya na sa loob ng 3 buwang ito, hanggang sa darating na eleksyon, 104 na araw, mas marami pang ibang bagay ang pag-uukulan ng pansin ng publiko ng Israel. O ibang bagay na siya o ang publiko ng Israel ay talagang makalilimot dito o hindi na magiging pangunahing prioridad para sa kanila. Pero ito ay talagang isang mahalagang issue para sa publiko sa Israel. At yan ang dahilan kung bakit si Netanyahu ay talagang napipinsala sa politika ngayon. Sinakripisyo niya ito para sa kanyang bloc, gaya ng sabi ko. Ngayon, ang kasalukuyang sitwasyon ay ang 2 pinakamahalagang batas ay naipasa para sa mga Haredim. Ngunit ang susunod na darating ay ang mga batas para kay Netanyahu mismo at sa kanyang partido. Pinag-uusapan natin dito ang limitasyon ng Attorney General. Sa totoo lang, ang paghihiwalay ng tungkulin ng Attorney General at pati na rin bagong reforma para sa media sa Israel, para kay Shlomo Kari, si Ministro Shlomo Kari, at iba pang mga batas na mahalaga para sa Likud at sa kanilang mga botante rin. Makikita natin na may kasunduan. Bibigyan ka namin ng gusto mo, bibigyan mo kami ng gusto namin, at mararating natin ang susunod na halalan na kahit paano ay may kaanting kasiyahan ang ating mga botante. Kaya ito ang kasunduan at ito ay ginagawa araw-araw. Bukas magkakaroon pa ng mga boto sa Knesset, at ang kasunduan o ang package, lahat ng mga batas ay matatapos hanggang Biyernes. Dahil ito ang araw kung kailan ang Knesset, na unang Knesset mula 1,900 at 88 na natapos ang termino, ay otomatikong mabubuwag. Bigyan mo kami ng idea kung kailan magsisimula ang kampanya. Alam natin ang mga pagsasanib at galawan bago ang araw ng halalan. Ano ang itsura nito? Sige. Una, kailangan muna nating hintayin ang mga primarya para sa Democratic Party na gaganapin sa susunod na Lunes at pati na rin sa Likud Party na kahapon lang natapos ang paglalaan ng mga pwesto para kay Netanyahu. 8 upuan, gaya ng sinabi natin, para sa listahan na karamihan sa kanila ay nasa isang posisyon na malaki ang posibilidad na makapasok sa susunod na eleksyon. At pagkatapos noon, magkakaroon ng mga primerya para sa Likud. Makikita na natin na magsisimula na ang kampanya at alam na rin natin kung sino-sino ang magkatunggali. Pinili ni Netanyahu si Eisenkot bilang kanyang pangunahing katunggali. Masasabi ko na pagdating sa tinig ng kanan, si Lieberman talaga ang pinaka-importanteng katunggali niya at hindi si Eisenkot. Makikita pa natin ang mas matinding kampanya sa mga susunod na buwan. At patuloy na babantayan ang lahat ng mga kadanapang yan habang papalapit ang araw ng botohan sa ika-27 ng Oktubre. Correspondent Balig Sadik, maraming salamat.